The BRP Malapascua and BRP Malabrigo experienced yet another incident of China's harassment in Ayungin Shoal. On June 29, two ships of the Philippine Coast Guard sailed to the West Philippine Sea to support Philippine Navy's naval operations for the BRP Sierra Madre. The next day, they noticed two China Coast Guard vessels with bow number 4203 and 5201. They blocked the Philippine ship and reached within 100 yards away from each other. They have to decrease the speed while at the same time they were also have to respond sa mga radio challenges na ibinibigay sa kanila ng dalawang China Coast Guard vessel. Another China Coast Guard ship arrived from Bajo de Masinloc with bow number 3103. Plus 6 more ships from the Chinese Maritime Militia blocked them again as they prepared to enter Ayungin Shoal. They also spotted two People's Liberation Army Navy vessels. Ayan mga utol, tingnan nyo yung nilalabag ng China. Pero baliwala sa kanila yan, hindi nila yan binibigyan pansin, no? Kumbaga, gagawin nila ang kanilang magustuhang gawin dyan sa West Philippine Sea. Kasi nga wala namang ginagawa sa kanilang aksyon ang ating gobyerno at ang iba pa. So patuloy nilang gagawin yan mga utol hanggat hindi sila yung ginaganyan na. Dapat sa totoo lamang tayo yun ang bubuli sa kanila kasi sila yung pumapasok sa ating teritoryo. Uulitin ko, sila'y within the Philippine Exclusive Economic Zone, nasa teritoryo natin sila. Tapos ginaganyan tayo. Anong masasabi niyo dyan? Paulit-ulit mga utol, hindi lang isang beses, di ba? So ayan na naman, ano na naman, salitaan na naman. Oo, alam natin. Ayaw natin ng digmaan, ayaw natin ng gera, ayaw natin lumala yung sitwasyon, mag-escalate. Pero ano pang aksyon ang kailangan nating gawin? Okay, paano natin mapoprotektahan ang ating mga teritoryo kung patuloy tayong ginaganyan tapos wala lang? Mayroon na bang nakalatag na hakbang, no? Yun, ito gusto ko marinig. Ang ating tropa bilang sagot sa mga pagkilos na yan ng Chinese Coast Guard sa karagatan na ating pong nasasakupan. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Yung napanood nyo sa intro mga utol ay isang panibagong insidente na naman na nangyari sa West Philippine Sea, partikular sa Ayungin Shoal kung saan itong mga China Coast Guard o Chinese Coast Guard ay hinarang ang ating Philippine Coast Guard mga utol. So bagong insidente na naman ito. Ito'y bagong pambubuli o agresibong galawan na ginawa ng China. So ang masasaksihan natin ngayon ay ang panayam kay Commodore J. Tariela tungkol sa nasabing insidente. Siya po ang spokesperson ng ating Philippine Coast Guard. So wag na natin patagalin. Ito'y mula sa FITV Philippines mga utol. Ito pong network na ito ay pag-aari ng ating gobyerno. Okay? Game na. Alamin na natin yung buong pangyayari doon sa Ayungin Shoal. Yes sir, good morning again. Ang tanong namin sir, lumabas kasi sa SOCMED itong umano'y panibagong insidente na naman dyan sa West Philippine Sea. Dyan sa Ayungin Shoal po, no, kung saan ay hinabol ng Coast Guard, Chinese Coast Guard, ang dalawang barko natin. Barko ng Philippine Coast Guard. Kumpirmado ba ito? At anong details nito, Commodore? May mga dangerous maneuvers bang ginawa talaga ang mga Chinese vessels tulad ng ginawa nila dati? Well, thank you sir for giving the opportunity sa Philippine Coast Guard na makapagsalita dito. Kaugnay dun sa tweet ni Mr. Powell at naisulat ng Philippine Star itong tweet na to sa social media. Ang nangyari dito, ang Philippine Coast Guard noong June 29 ay nagtungo sa Skoda Shoal. Ang gamit namin barko ay ang BRP Malabrigo. At ang BRP Malapascua or MRB 4402 or MRB 4403. The intention of these two vessels is to support the naval operation ng Armed Forces of the Philippines sa sinabi nyo nga sa Ayungin Shoal, no? So lilinawin ko lang mga utol, ito'y resupply mission lamang. So magdadala lang naman sila ng supply. Itong Malabrigo at ang Malapascua. Okay, doon sa Ayungin Shoal. So eto na yung nangyari, ha? Forces of the Philippines sa sinabi nyo nga sa Ayungin Shoal, no? So they were deployed in Skoda Shoal and then pagdating ng June 30, nung dumating na yung dalawang
bangka, no, na i-escortan ng Philippine Coast Guard vessel. Sinamahan natin ito papunta sa Ayungin Shoal. However, when the two Coast Guard vessels reached a distance of 10.59 nautical miles, no, away from Ayungin Shoal, namataan namin itong dalawang China Coast Guard vessel, 5201 and 4203. Ang ginawa nila is they came close, no, sa ating dalawang Philippine Coast Guard vessels with an approximate distance of 100 yards. While at the same time, ang ginawa ng ating dalawang Coast Guard vessel para ma-prevent itong possible na bangkaan, no, they have to decrease the speed, while at the same time they were also have to respond sa mga radio challenges na ibinibigay sa kanila ng dalawang China Coast Guard vessel. At ang Philippine Coast Guard vessel natin, they were also challenging the presence of all these two China Coast Guard vessel. Pagkatapos na makarating na tayo sa distance ng 9 nautical miles, no, ang napansin naman namin sa Philippine Coast Guard ay nakita namin itong 6 na Chinese Maritime Militia na nagkukumpulan din umano para kami ay i-block sa pagpasok sa Ayungin Shoal. Isipin yung mga utol, no? Hindi lang naman isang beses nila ginagawa yan sa atin, sa ating Philippine Coast Guard. Hindi lang sa ating Philippine Coast Guard, pati sa ating mga mangingisda. Tapos eto na naman. Tapos patuloy sila sa sinasabi nilang diplomasya o pakikipagkaibigan sa Pilipinas. Pero patuloy tayong binubuli. Hanggang kailan tayo makakapayag, mga utol? Hanggang kailan makakapayag ang ating Philippine government na ginaganyan tayo sa ating teritoryo? Take note, mga utol, ito po ay nangyari sa ating teritoryo. Ginaganyan tayo ng paulit-ulit ng mga Chekwa na ito. So ano masasabi nyo dyan? Diba nakakagalit? So tuloy yung diplomasya, yung pag-uusap, pero tuloy yung ginagawa nilang ganyan sa atin, sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Bago na yan, mga utol, ha? So anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, ituloy na natin to. We also monitored two PLA Navy vessels, 629 and 620, na may distance na 9 nautical miles sa layo ng Ayungin Shoal. So ito ang nangyari sa atin, no? Let me first correct yung statement na hinabol tayo, no? Hindi tayo hinabol, actually. The Philippine Coast Guard vessels are being blocked to enter to come close sa Ayungin Shoal, no? Because we are supporting the naval operation ng Armed Forces of the Philippines during that time. Opo, ano po nangyari matapos ang radio challenge ng Coast Guard? Well, China Coast Guard is also doing the radio challenge sa Philippine Coast Guard. In response, we are also challenging their presence, no? Na ito ay napapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas. At sila ay they're not supposed to be within our exclusive economic zone, and that they are carrying out dangerous maneuvers, and they are violating the Convention on Prevention of the Collision Regulation. Ayan, mga utol, tingnan nyo yung nilalabag ng China. Pero baliwala sa kanila yan. Hindi nila yan binibigyan pansin, no? Kumbaga, gagawin nila ang kanilang magustuhang gawin dyan sa West Philippine Sea. Kasi nga, wala namang ginagawa sa kanilang aksyon ang ating gobyerno at ang iba pa. So, patuloy nilang gagawin yan, mga utol, hanggat hindi sila yung ginaganyan na. Dapat sa totoo lamang, tayo yun ang bubuli sa kanila kasi sila yung pumapasok sa ating teritoryo. Uulitin ko, sila'y within the Philippine Exclusive Economic Zone. Nasa teritoryo natin sila. Tapos ginaganyan tayo. Anong masasabi niyo dyan? Paulit-ulit, mga utol, hindi lang isang beses, di ba? So ayan na naman. Ano na naman? Salitaan na naman. Oo, alam natin. Alam natin. Ayaw natin ng digmaan, ayaw natin ng gera, ayaw natin lumala yung sitwasyon, mag-escalate. Pero ano pang aksyon ang kailangan nating gawin? Okay, paano natin mapoprotektahan ang ating mga teritoryo kung patuloy tayong ginaganyan tapos wala lang. Wala tayong rest back, kumbaga. Dapat ganunin din natin sila, diba mga utol? Ano masasabi nyo? Ano sa palagay ninyo? Anong pinakatamang approach ang dapat gawin ng ating gobyerno para matigil sila?
Pa-comment na lang ang inyong opinion, tuloy na natin. So sa sumatotal, Commodore, ilan opo ang na-monitor nating Chinese vessels na dyan sa Ayungin Shoal, sa immediate area ng Ayungin, nung ginaganap ang misyon ng Philippine Coast Guard? Ilan po? Yes, sir. Ang na-monitor natin dito sa vicinity ng Ayungin Shoal ay dalawang China Coast Guard vessel nung may distansya tayo ng 11 nautical miles, which is 5201 and 4203. However, nung malapit-lapit na tayo sa Ayungin Shoal, mga 2 nautical miles, may dumating pang isang China Coast Guard vessel. Ito yung China Coast Guard 3103. What is interesting dito sa China Coast Guard 3103 ay ito ay nanggaling pa sa Bajo de Masinloc. No? They traveled all the way from Bajo de Masinloc to Ayungin Shoal to reinforce itong dalawang China Coast Guard vessels na to. So meron tayong 3 China Coast Guard vessels na now-monitor. We also monitored 6 Chinese maritime militia and 2 PLA Navy vessels with bound numbers 629 and 620. Parang ready sila makipagbakbakan mga utol kung mauuwi sa ganon. Kung papalagang Philippine Coast Guard natin, isipin nyo, haharangin, so yung Philippine Coast Guard natin ang tendency umatras para hindi matuloy sa kung ano pa man. So pero sila naka-ready na kapag gumawa kayo ng hakbang, pag binira nyo kami, ready kami. Tapos ang gagawin nitong mga to, ito talaga ginagawa nila mandadarag, pag pinatulan, sasabihin sa mundo na ang mali ang Pilipinas. 'Di ba? Para ulit-ulit nilang ginagawa. Ginawa nila yan sa Japan, ginawa nila yan sa atin, ginawa nila yan sa Vietnam, ginawa nila sa US. Sa Japan, pinalibutan nila yung buong Japan, mga isla ng Japan. Nung mag-ready ang Japan ng mga missile, nagre-ready daw ang Japan para maipaggera. Ganon ang ginagawa nila mga utol. So ako hindi ko na maisip, ano ba dapat ang tamang gawin, approach natin. Uulitin ko ayoko rin ng gera. Okay na mauwi ito sa gera. Pero anong tamang approach? Hindi na kaya sa diplomasya yan mga utol. Kasi ang daming pag-uusap na nangyari dyan. Nakaraan sinelebrate yung China-Philippine friendship. Diba? Kasama pa si Wang Silian, yung ambassador to the Philippines ng China. Bakit ginagawa pa rin yan? Itong mga to, yung China Coast Guard, may direct order lang yan sa kanilang mga nakakataas. So, utos yan ng mas nakakataas sa kanila, mga utol. Nagawin niya mga bagay na hindi naman niya gagalaw ng sarili lang nila. Ano sa palagay nyo? Gusto ko malaman ang inyong komento hinggil sa usaping ito mga utol. Open po tayo sa comment. Medyo wag nila sobrang agresibo kasi salita lang naman. Tuloy na natin. Opo. Sa kabila nito, Commodore, ay natapos ba natin ang regular o itong routine resupply mission ng pamalaan ng Pilipinas sa Philippine Navy, pati ng Coast Guard para sa BRP Sierra Madre? Naging successful naman po ang naval operation ng Armed Forces of the Philippines. No? Ang Philippine Coast Guard din po ay nakaalis sa Ayungin ng maayos. No? Wala naman pong naging masyadong escalation of tension. The only thing that we experience is itong shadowing and blocking ng China Coast Guard vessels. Sa mga ganitong pangyayari po, Commodore, mayroon na bang nakalatag na hakbang, no? Ito gusto ko marinig. Ang ating tropa bilang sagot sa mga pagkilos na yan ng Chinese Coast Guard sa karagatan na ating pong nasasakupan. Yes, sir. Ang Philippine Coast Guard vessels po at ang Philippine Navy vessels and the Armed Forces of the Philippines in particular, meron po tayong response na every time that we are being challenged through radio ng mga Chinese government ships, no? Whether it's a PLA Navy vessel or the China Coast Guard vessel. But the main objective of our response is to inform them that this is our exclusive economic zone. And they're not supposed to challenge us because in accordance with the United Nations Convention of the Law of the Sea, we have sovereign rights dito sa area na to. Labo rin Kamakailan ay nakausap din natin ang AFP, no? Ang Navy through Western Command. Navy Vice Admiral Alberto Carlos, Commodore.
At nasabi po niya na marami pong nahuhuli at napipigilan ang tropa ng Navy na illegal or destructive na pangingisda. May mga activities po dyan na madayuhan sa ating karagatan sa West Philippine Sea. Ano po ang mga hakbang ng Coast Guard na tumutulong protektahan ang ating yamang dagat dyan sa West Philippine Sea? Commodore? Ang Philippine Coast Guard po at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay nakikipagtulungan po sa ating Armed Forces of the Philippines at sa ating pong Philippine Navy to be able to carry out fishery laws at atin pong hulihin kung sino man ang gumagamit ng illegal means no sa pangingisda katulad ng cyanide at dynamite fishing. Kasama po ito sa mga objective ng Philippine Coast Guard every time po na nagpapatrolya tayo sa West Philippine Sea, sir. Teka lang, tigil na muna natin doon mga utol. Pero ang pinaka buod no, ang mandato pala sa Philippines, napakahirap rin ang lagay ng ating Philippine Coast Guard. Ang mandato sa kanila, kapag tayo ginanyan sa ating teritoryo, ay sabihan lamang. Itong mga Chinese vessels na to, China Coast Guard na to, na kayo'y nasa loob ng exclusive economic zone natin. So talagang limitado yung ano nila, no? Pwedeng gawin, no? Unless talagang, pero gano'n, no? Talagang dinadarag na, ginagano na tayo sa ating mismong bansa, sa ating teritoryo. At wala tayong gumagawa doon, mga utol. Yun ang masakit na katotohanan, no? Wala tayong magawa. Dapat tayo yung nandadarag. Kumbaga, pagpasok nila, tayo yung mga harang-harang, o ano, ba't nandito kayo? Parang gano'n, diba? Well, anyway, ano kaya magandang approach para matigil yung ginagawa na yan ng China sa loob ng ating teritoryo? Paki-comment na lang mga utol, at ano kaya ang mga hakbang pa ng ating gobyerno para dito? So diplomasya, patuloy yan mga utol, nag-uusap-usap sila. Hanggang kailan? Okay? Hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa inyo mga utol. Maraming salamat sa VTV Philippines. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.